Ang incidence daw is 1 in 50 newborns ang pwede. Imagine mo, isa sa 15 na bata ang pwedeng maapektuhan ng G6PD. Smile mo siya, smile. Smile mo, baby. Smile ka. Sige na, Dia. Okay lang siya, okay. Okay na, okay. Okay. Dapat iingatan. Sino ba yan? Isa ka, puso? Ha? Isa ka? Usually, yan, mana-mana lang kasi yan. So, pagka nasa blood mo, nasa dugo ng pamilya mo, ang may G6PD, pwedeng mamana talaga siya. Hindi siya nakakahawa. Kasi nga, ano siya, nasa genes yan. No? Nasa dugo lang yan. Once you have it, hindi ka nakakahawa. Bakit nagkakaroon ng G6PD? Kasi nga, since genetic in origin, meron kang mutation sa genes mo. So, kung isang tao, nasa dugo niya ang posibleng magkaroon ng G6PD, may, ano siya, meron siyang mutation sa genes na nagpo-produce ng glucose-6-phosphate dehydrogenase. Ito yung enzyme. Ano ba tong enzyme na to? Yung enzyme na to ang nagpo-protekta sa red blood cells against dun sa mga harmful or toxic effects ng ng mga oxidative substances. Kasi di ba, chromosomes ng male XY, ang babae XX. Di ba yun yung usually XY kasi XX pag babae? Since genetic siya, X chromosome genetic disorder. So, ang tina-target niya, X chromosomes. Ang babae, XX. So, tamaan man yung isang X chromosome niya, may spare siya na isa. Unlike ang lalaki, XY, tamaan yung X, wala na siyang spare. So, magmamanifest agad siya ang symptoms. Actually, wala akong alam na meron kaming gano'n. Wala. Sige ba, ngayon lang mag-report? Ang NPS na sinasabi, ngayon lang. Kaya, ngayon lang. Nung na-discover yung G6PD na sakit. So, imagine yung mga nung dati, kagaya namin, hindi pa masyadong uso yung G6PD. Nagtataka yung ibang tao, bakit kaya lagi ako anemic? Bakit kaya ganito, no? To the point na bumabagsak yung hemoglobin content ng scores na madaling
Kasi nga, hindi mo alam na meron kang G6PD, kain ka ng taho, kain ka ng mga gana, tofu, hindi mo alam, bawal pala sa'yo, inom ka ng mga cotrimoxazole or mga quinolones, kasi yun, mga pang-UTI din yun eh. So yun, dapat naglagi kang anemic kasi nga, hindi mo alam yung G6PD ka. So, swerte na yung mga tao, mga bata ngayon na pumunta nila sa paano mo ita-classify as severe or ano, depende sa severity ng case nila. Minsan, nag-iisip ako, ano ay pakain ko sa kanya. Kaya pagka nakakita siya ng batang kumakain, gusto niya, hihingi siya, pero kung sinabi mo, bawal yan, hindi siya nasusunod. Wala lang. Ganun lang siya. Alam na niya, bawal sa kanya. Wala namang kakaiba kasi rito. Parang pangkaraniwan lang. Masyado lang makulit. Sobrang kulit. Tsaka tawag dito? Sobrang hyper. Tsaka ito, matakaw. Hindi namin siya pinapakain ng bawal. Bawal nakita mo siya. Hindi siya pwede kumain. Ayan, ganyan. Napakatakaw. Now, sa pagkain, ang mga bawal sa kanila, yung mga soya, yung mga toyo, taho, yan, mga bawal sa kanila yan. Ano pa ba? Yung mga beans, ang palaya, yung mga garbanzos, yung mga munggo, bawal sa kanila. Now, anong nangyayari? Kunyari, oops, meron yung G6PD na bigyan siya ng cotrimoxazole o isa sa mga bawal. Ang mapapansin mo, parang magkakaroon ng hemolysis. Since oxidative substance, wala nga siyang G6, yung enzyme na G6PD, wala nga yung poprotekta sa red blood cells. So, masisira yung red blood cells. Pag nasira yung red blood cells, magkakaroon na ng anemia. Pag naging anemic ka, malalaman na sobrang anemic ka. Sobrang pale, syempre, or pallor. Tataas yung heart rate mo. Tapos, hirap kang huminga, shortness of breath, fatigue. Yung iba, in extreme or severe cases, naninilaw sila. Isa sa symptoms na severe hemolysis, naninilaw ang mga tao, no? Ang mga bata. Tapos, yung ihi nila, medyo dark yellow, or iba, parang may dugo na, gano'n. And, medyo enlarged yung spoon. Paglaki niya, maano na rin yun, matututunan niya rin na yan yung ganyan sa kailan, kung ano yung bawal sa kanya, kung ano yung hindi niya dapat kainin, kung ano yung hindi niya dapat makuhang gamot. So siguro eventually, mapapag-aralan din niya yung
Dylan, mahulog ka, ha? Yan lang ka. Ang prognosis or yung ano daw, yung pinakalabasan ng J6PD na let's say napakain mo or na bigyan mo ng maling gamot, maganda naman ang prognosis, maganda yung outcome. Hindi sila ganun fatal unless severe responses talaga. Bakit? Kasi i-avoid mo lang naman yung, kunyari, tanggalin mo na sa system mo yung mali mong nakain or mali mong nainom na gamot. In 3 weeks, yung ating red blood cells, nade-develop siya, nag-grow siya by itself. So, yung namatay na red blood cells mo, ma-replace kasi nga nade-develop sila. So, eventually, mawawala na naman yung anemia or yung hemolysis, ma-okay na naman yung level ng red blood cells. Ilaw ka! Ilaw! Sabi kasi nung doktor, kung hindi naman niya makukuha yung mga bawal, nasa normal na life si Dylan. Kaya sa akin, parang normal ko rin tinitreat yung gano'n para hindi naman ako ma-stress. Kumbaga. Yung sakit na yun kasi, parang habang buhay na yun eh, hindi na magagaling. So parang tinitreat ko na lang siya na normal na rin kasi alam ko naman na hindi ko